Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin ha mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo ha, nakita ko yung statistics ha, medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede hong tayo mag-subscribe. Okay. Ito na nga, pag-usapan na po natin. Ito natumbok mo, Chis Escudero, the best ka. The best ka. Natumbok mo talaga, natumbok mo. Wala, nandun na nga yung dokumento Ang linaw na nga Honorable Court, as to not prolong the debate on this matter. Just again, just my last manifestation on this. Nay, Lola, give up na. Barado ka na kahit nga mismo yung presiding judge Alam mo, ito buti ba at least si in fairness kay Chis Escudero kung siguro si Miriam yan, abay baka pinagbabara na to. Kakasabi ko lang, kakaruling ko. Hindi ako defense. Judge ako na nagsasabi. Ay, makinig ka na. Let go. Iba yan. The difference between Joint Circular 2015, Your Honor, it has been identified, authenticated, and testified to by this witness. This circular that they are citing, Your Honor, 1992, has not been identified. We don't know its due existence. We don't know the circumstances surrounding this document. And therefore, they're covered by the original document rule. Produce the original. Since you don't have a witness who has testified as to its existence, due execution, and least of all, its contents, Your Honor. And we are stating that this should be clearly in the records of this proceeding, Your Honor. Noted without prejudice to respondent presenting during their evidence in chief the original copy of the document and someone testifying thereto. We submit, Your Honor. Please proceed, counsel. Now, dun base po sa binasa nyo, Mr. Witness, nakikita natin na mag-iba ang auditing standards or guidelines pagdating sa confidential or intelligence funds kung ikukumpara sa regular funds. Tama po yun. Well, based on the Joint Circular 2015-01, magkaiba po yung treatment between confidential fund and intelligence fund. Opo. At base rin po doon, sa binasa nyo, ang Tingnan nyo ang sinasabi ni POA 1992. Mismong sinabi na mismo nitong COA, kung sino man ito, sa 2015 talaga magkaiba ang treatment sa confidential funds at sa ordinary funds. Sa nangyayari pag resibo o invoices ay maaring maging impractical kung yun ang i-require. Tama po ba? Under the Joint Circular po kasi, the auditors may require the... Your Honor, that's not responsive. I was just asking him to confirm what he read. Kindly answer the question, witness. Huwag ka nang magpalusot kasi alam mo ito halatang-halata gusto mo lang idiin Sumagot ka doon sa tanong. So on the circular that you read, Circular 92-3. Can you repeat the question po, sir? Ayon po doon, yung regular requirement na paghihingi ng mga resibo, acknowledgement receipts may be impractical pagdating po sa confidential Can operation. we ask counsel, Your Honor, to show that particular Yes, Your provision that he is citing in respect of the circular? Kindly do so, Binasa na counsel. Tama po ba? Ang sabi po dito ay during intelligence operations. Yes, Ayun. tama po ba? As stated po dito, during intelligence operations. Okay. Itong anong to? Alam mo yung susubukan niyang talagang lusutan, magiging pilosopo. Alam mo talagang pinklawan ng pinklawan to Yung gusto niya subukan palusutan, kaya lang, yun naman yung tinatanong sa kanya Based on 1992 circular, nakasulat po ba dyan? Yes or no lang naman Bakit parang ang defensive mo? Alam mo yung mga kaibigan mo sobrang defensive, tinatanong lang naman Yes or no? Thank you. Well, I'll accept that answer, Your Honor. Now, punta naman po tayo doon sa nature ng confidential operations. No? You would agree with me na pagdating po sa confidential operations, delikado po pag nagkakaroon ng leak of information. Tama po ba? Can you repeat your question? Bobo ba to? Can you repeat? Ang simple-simple ng tanong. Kung confidential ba at nagkaroon ng leak, di ba, delikado yun? Can you repeat the question? Lutang ka? Hindi, ako nagtatanong lang ako Lutang ka? Nagkape ka na ba? Delikado po kung magkaroon ng leak ng mga information na nakukuha patay sa isang confidential operation. Tama Given the po ba? classified nature of... Misleading, Your Honor. I'm just asking for his opinion. The witness would have been able to answer. Witness may answer.
Anong misleading doon? Tanong lang naman, pagka confidential ba at nagkaroon ng leak, delikado ba? Given the classified nature Yes. of the confidential fund. Yes, thank you, Mr. Witness. In fact, you being a lawyer, you know that there are laws prohibiting the unauthorized disclosure of confidential information, correct? Can you repeat po? Putang ina, repeat na naman! Hayop ka. Shit! Abogado ba talaga to? I mean, kung ako siguro ang nagsabi ng ganyan, katanggap-tanggap pa. Bakit? Matanda na ako, makakalimutin na ako eh. Ang bihirang yan, no? Tinanong lang ni simple-simpleng tanong, hindi masagot. Can you repeat again? You being a lawyer, sir, you are Oh. aware that there are laws prohibiting the unauthorized disclosure of confidential information, correct? Can you state what specific laws po yung... Revised Penal Code Ito barado eh. Akala niya hindi alam ha. Hindi ba bilang isang abogado, alam mo na meron sa batas na nagbabawal i-disclose ang mga confidential information? O di dapat sana sasagot ka, opo alam ko, ay hindi ko po alam. Ganun eh. Biglang tanong niya, pwede bang sabihin mo kung ano yung batas na yun? So hindi mo alam! Ang inang abogado. Kawawang bata to. Aga mong napahiya sa buhay. Oh, aga mong nasira yung karir mo. Yeah. under Article 229, for example, on the revelation of secrets. Yes po. Yes, Republic Act 3019, Section 3, Paragraph K, on divulging, unauthorized divulging of Tatlo yan. confidential information, correct? Yes po. And you being a public officer under 6713, alam niyo rin po na hindi po pwedeng basta-basta mag-disclose without the authority ng mga confidential information. Tama po ba? Yes po. Tatlo yun. Revised Penal Code Article 229, RA 3019, Section 3, letter K, at RA 6713 na nagsasabi na ang mga operasyon na confidential ay hindi pa pwedeng ibunyag. Delicates. Batas yan. Batas. Okay, so batay po dito, pinapahalagan po talaga ang confidentiality pagdating sa mga classified information na ito. Tama po ba? You would agree with me? Yes po. Yes. Now, Alam mo, ganito yan eh. Sa mga mag-aasawa, di ba? Warren, yung asawa mo, spy, halimbawa. Yung, di ba, sa mga pelikula sa CIA, ganon. Hindi mo sinasabi ngayon sa asawa mo na ikaw ay CIA ka o di kaya naman ikaw ay spy ka. Hindi mo sinasabi sa asawa mo yun. Bakit? Kasi confidential yun eh. Hindi mo pwede kaya kung ano-ano na lang iniimbento mong trabaho mo. Tama, mali. Napapanood nyo yan sa mga pelikula. Sa atin kasi hindi masyadong ano yan eh. Pero gayon din, may ganito. Halimbawa, ikaw ay NBI. Yan. Tapos may kang iniimbestigahan. At confidential yun. Hindi mo pwedeng sabihin kahit kanino, kahit sa asawa mo. Yung asawa mo, pilit na sabihin sa'yo. At pag hindi mo sinabi yan, ibig sabihin, adulterer ka na. Nangangalunya ka na. May kasalanan ka na sa akin. Hindi ganun yun. Hindi ganun yun. Porket hindi sinabi sa'yo. Ganun din dito. May mga bagay na kailangan confidential in nature na hindi pa pwedeng sabihin. Whether sa asawa, sa jowa. Diba? Asan ka? Nasa Malacanang ka kunwari. Meron kayo sikretong pinag-uusapan. Ang sagot mo lang, nasa Maynila ako eh. Ay, nako, siguro, nandiyan ka na naman sa Malate. Nag-JJTV ka naman, KTV ka na naman dyan. Nang bababae ka na naman. Hindi, nasa Manila lang ako. Hindi porket hindi sa'yo sinabi, ibig sabihin, may kasalanan na sa'yo yung tao. Confidential lang, bawal na malaman. At especially sa telepono. Kasi nalalaman yan, daming tumitik-tik sa telepono. Kasi balita ako nga, kaming banateros daw, tinitik-tikan daw kami ng mga iba't ibang ahensya ng gobyerno. Tinatanong kung kasangkot ba kami sa kung ano mga gawain ng kung ano-ano dyan, grupo dyan. Naku, puro walang ganun, di ba? So, tinitiktikan lang ganun daw, oh. Kaya hindi mo ngayon pwede sabihin sa telepono kung asan ka, di ba? Kasi nga secret, di ba? Secret. So, wag mong sasabihin. Oh. Pero ibig sabihin ba doon, lumabag ka sa batas ninyo mag-asawa? Hindi. let's go to the joint circular that we have been mentioning since yesterday. No, ito pong joint circular number 2015-01. And I'm referring to the circular with which we have pre-marked as D-1-136 for the defense, Your Honors. And I think we will be flashing that on the screen as well. Ito naman po yung Remember, ito yung circular na 2015 na pinipresent nila, na binago na daw, bla bla bla. Oh, ngayon, pinapakita na mismo. Sige, basa, Atabs!
Bata, basa lang ng basa. Usapan natin. I just wanted you, Mr. Witness, to give us the definition of confidential funds. Diyan po sa circular na yan under, I think it's page 2, item 3.7. Can you please read it for the record? Yari ka ba? Under Brad? 3.7, confidential fund refers to the lump sum amount provided as such in the GAA for NGAs, in appropriation ordinances for LGUs, and in the COBs for GOCCs for their confidential expenses. Salamat po, Mr. Witness. At pagdating po, nabasa niyo po yung word na lump sum. Ibig po sabihin nito, buong halaga? Buong amount? As opposed to having line items for expense? Tama po ba? Lump sum, yes Lump po. sum. Opo. At based CPA ka ba talaga? Tagal mo sumagot, bata. on your experience, pag ang pinag-uusapan po natin ay confidential funds, pagdating po sa pag-disburse nito, cash po ba ito? In the form of cash? What expense are you pertaining? Confidential funds in general. Cash po ba ito? Wala pong specific provision kung anong type po ng yung ibabayad. Okay. But item 6 provides for the guidelines on cash advances, correct? Cash advances, may guidelines. Nakasulat mismo doon sa pinagmamalaki nilang circular na 2015. Basa! Yan ang hirap sa inyo. Nag-iimbento Based kasi on the kayo document eh. po, yes po. Yes po. And I refer you now to item 6.1.2. Oh, sige. Diyan po, sinasabi po ng provision na yan na ang maaari lang mag-avail ng cash advance pagdating sa confidential funds ay ang isang designated bonded special disbursing officer or SDO, or kung wala mang ganong designated SDO ay ang head of agency, correct? Yes po. At kanina po, sabi nyo, binasa nyo bawat pahina noong mga sinabite sa inyo ng DepEd at OVP for their liquidation reports. Tama po ba? Yes po. At you would be aware na ang SDO po para po sa OVP ay si Ms. Gina Acosta. Tama po ba? Based on the documents submitted, yes po. Yes, thank you. Kailangan may ganung based on the document. Sagutin mo na lang. Alam mo na kaya ikaw tinatanong eh. At pagdating naman po sa DepEd, Mr. Witness, ang SDO po ay si Mr. Edward Fajarda. Tama po ba? Based on the documents submitted po, yes po. Yes. So based on that, tama rin po ba na sila ang maging payees ng mga cheque na inilabas ng DepEd para sa cash advance? Yes po. Tama po. At sila, tama rin po na silang nag-encash ng mga cheque dahil silang payee. Tama Yes po? po. Yes po. Yes. So tama lahat ang prosesong ginawa. So they complied with 6.1.2, correct? What do you mean complied po? Complied with the requirements of 6.1.2 na ang SDO po Basahin mo! ang kumuha ng cash advance at siya po nag-encash ng cheque. Your Honor, please misleading. That's not the only requirement in 6.1.1. 6.1.2, Your Honor. There are other requirements here. Can counsel be specific? I'm just asking, Because Your Honor. This is a blanket he is saying, and so therefore, there is compliance here. I'm in asking- particular. Thank you. I appreciate po What does the... counsel for respondent say? I appreciate naman po the objection of the good counsel. So I will be more specific. Tama po, nag-comply po na ang SDO ang payee sa cheque at ang SDO po ang nag-encash. Yun lang po. Just on that part. Iingat ka sa sagot, bata. Alam mo kasing nayayari ka. Based on the documents, si SDO yung pay ng cheque and yung nag-encash nung Okay. Thank you po. Now, I'll refer you to item 6.1.5 Malinaw dyan ha. Nagko-comply sila. of the joint circular. Can you please read just the first sentence of that provision? cash advances shall be limited to the requirements for 3 months. Thank you, Mr. Witness. So, tama po bang pagkakaintindi ko na para sa cash advance at any one time, ang maximum na pwede mo lang ma-cash advance ay yung requirements mo para sa 3 buwan ng confidential operations. Tama Based po on ba? this provision po, yes. Tama po. At Tangina pa ulit-ulit yung based on this document. Yan nga yung pinag-uusapan eh. Kanina pa eh. Based on that document, 3 months ang ibig sabihin nun, maximum. Ibig sabihin ng anong Tagalog ng maximum? Baka sabihin na naman nyo dyan, suspicious, kaduda-duda. Ibig sabihin po ng maximum, yung pinakamatagal na maaari mong bayaran o encash in this particular. So halimbawa, pag sinabi sa'yo nung uutangan mo, aba, kailangan mo bayaran yan in 3 months. Maximum 3 months. Hindi na pwede sosobra ng 3 months. Ang tanong, pwede mo ba siyang bayaran in 3 days? Pwede. Pwede mo ba siyang bayaran in 10 days? Pwede. Pwede mo ba siyang bayaran in 11 days? Pwede. Basta wag ka lang lumagpas ng 3 months. Baliktarin natin. Ano nakasulat dyan sa circular na pinagmamalaki ng prosecution? 3 months ang maximum na pwedeng mag-cash advance. 3 months ang maximum. Ibig sabihin, more than 3 months hindi na pwede. Pero ang tanong, pwede ba mag-cash advance in how many days? 5 days? 10 days? 11 days? Pwede.
So may nilabagbang batas ang OVP? Wala. O, kaya na naman kayo. Tatlong buwan po is equivalent to 1/4 of a year. Tama po ba? Yes po. Okay. Now, base po dyan sa provision na yan, nakasulat na ang maximum amount ay para sa 3 buwan. Pero meron po bang provision dyan na nagbabawal na gamitin ito in perhaps 60 days? Wala po. Meron po bang nagbabawal na gamitin ito in 11 days? Wala din po. Kaya hindi po namin sinama sa findings namin yung 11 days na disbursement. It's just a statement of fact po on the AOM. Thank you for confirming that, Mr. Witness. Familiar po kayo bilang isang CPA sa accrual method of accounting? Yes po. Can you just, in simple terms, because I'm not even a CPA, just give us a glimpse kung ano ibig sabihin. Ano ba ang accrual method of accounting? Yari Kapag ka na sinabing naman. approval method of accounting, yung expenses ay nire-record upon incurrence, not upon payment. Opo. Okay. So, dito po ba, pwede po ba yung parang I'm just a simple-minded person? Parang buy now, pay later? Ganun? Wala po yan sa joint circular, so I am not authorized to It's okay. answer that question. I will leave it at that. Punta na lang po tayo sa liquidation. Sa liquidation po, under the joint circular, that's under 6.2.2, correct? Under 6.2.2, if I may just refer you to that provision, dapat po maliquidate magsumite ng liquidation report ang isang agency na may confidential intelligence funds within 30 days after the close of a quarter. Tama po ba? Tatlo po yung nakalagay dito, hindi lang po the 30 days after every quarter. Sige po, please enumerate for us. Sige. Under 6.2.2 of the joint circular, all cash advances for CF and IF shall be liquidated within 30 days after every quarter or from the approved target date of completion of the project or activity or after the cash advance have been fully utilized, whichever comes first in accordance with the procedures as stated po. Okay, Oh, thank you po. malinaw. Ngayon po, Mas papakita ko po sa inyo yung liquidation report na isinumite ng OVP for their 4th quarter confidential funds 2022. Maybe this time we could just ask our assisting counsel, Your Honor, to hand the document. Assistant counsel for the other side may also approach. Maaari niyo po bang matukoy kung anong date po na-receive ng COA ICFAO itong liquidation report ng OVP? Based on the transmittal letter po, January 17, 2023. January Maybe 17. no, Your Honor, for our understanding, what exhibit number? Sorry. Counsel. Thank you for... Yari sila dyan, ano? Kasi, ito nililinaw dito ni POA na nakasulat doon sa joint circular within 30 days after every quarter. Okay? Dapat mag-submit ng liquidation. Sabi pa niya, hindi lang yun. May dalawa pa. Nakalagay dito, within 30 days after every quarter o mula sa pag-approve target completion date o kapag fully utilized na, whichever comes first. O, para sa 4th quarter ng 2022 OVP confidential funds, yan yung December na sinasabi nilang ginamit in 11 days. Ang liquidation report na natanggap noong January 17. In other words, kumpirmado ng witness na natanggap ang liquidation pasok doon sa 30-day period. Yari na naman sila. So ano ibig sabihin nun? Walang illegal na ginawa ang OVP. Hindi pwedeng tawaging delayed ang submission, hindi pwedeng may problema, pwedeng suriin, pero nag-submit na. O ngayon, pwede naman nilang sabihin na incomplete, pero nag-submit. Okay? Na-realize lang nila na pwedeng sabihin incomplete, pero nag-submit. Iba po kasi yung sinasabi na lumagpas na sila sa submission date, nag-submit po. Kasi di ba sasabi ko nga sa inyo sa dati na pagwari meron kasi nag-meet, sinulatan mo yung secretary, sinulatan mo yung user, kailangan lagi may receive. Yan may receive January 17. Pasok doon sa circular na sinasabi nila na 30 days o mula doon sa approved target o kapag fully utilized na. Naku po, dali na naman sila dito. Pahiya na naman po ang prosecution. For reminding me, Your Honor. You're welcome. This is Exhibit D-1-4-OVP. This is the prosecution's P-1-11-A. No, I'm sorry. One? I'm sorry, what is it? Sorry, D-1-1. D-1-1. Sorry, Your Honor. Dash one. I was just D-1. corrected. Counsel, Your may Honor, for proceed. the record, this is not a common exhibit, Your Honor. Duly noted. Nasama ang loob ni Lola. Now, base po sa date na nabasa nyo, compliant po ba na within the 30-day period ay nakapag-submit sila? Yung act lang po ng pag-submission, ng pag-submit rather, ng liquidation report. Based on this document po, yes po. Yes po. And kung mapapansin nyo po, doon po sa transmittal, meron pong isang checklist. Tama po ba? Yes, sir. And I will refer you now to item 6.2.2.3 of the joint circular. Ayon po sa 6.2.3 ng Point nasabing joint circular 2015-01, ang gagawin po ng receiving officer ng COA ICFAO ay titingnan po yung checklist
Tapos, susuriin po yung mga dokumentong isinumite ng ahensya, yung mga attachments, kung pasok siya doon sa checklist of supporting documents na kinakailangan. Tama po ba? Can you repeat your question po? Oh, Ayun po sa 6.2. hindi ko alam kung bakit siya paripit ng paripit. Bobo ba to? O mahina lang talaga siya? Mahina ba yung mikropono dyan? 2.3, ang receiving officer ng COA ICFAO ay Ano? titingnan yung checklist Tapos? and then titingnan din, susuriin yung mga naka-attach na dokumento kung compliant siya dun sa checklist. Tama po ba? Yes po, based on the joint circular. Oo nga! Paulit-ulit based on the document, based on the circular. Yan yung tinatanong, yan yung pinag-uusapan eh. And based on that same provision, kung yun po ay kompleto, tatanggapin po ng COA ICFAO. Tama po ba? Yes po. At pag hindi po kompleto o meaning kulang po yung mga attached documents, yun po ay dapat ibalik ng COA ICFAO sa ahensya at hindi muna tatanggapin. Tama po ba? Yes po. Based And on this provision po. Opo. And in this Hindi, based on the Constitution. Based on the manual of the existence of human being. Di ba yan ang pinag-uusapan? Ba't paulit-ulit? case, because of the receiving stamp, would you say na tinanggap po ng ICFAO ang submission ng OBP? As stamp po nung ICFAO, yes po. Ang galing mo. Alam mo sinasabi nila na hindi daw magaling si Powa. Ang galing eh. Tinanong, kapag kumpleto, tatanggapin ba? Oo. Kapag kulang, ibabalik ba o tatanggapin? Ibabalik. Tanong, may receiving stamp ba? Yung sinagbit ng OBP, meron. Ano tawag mo doon? Di kumpleto. Hindi lang kasi magaling sa ano si... Hindi lang siya yung ano, alam mo yon, madiin, pero kung ako yung pinagtawanan ko na eh. Kumpleto pala yung pinag-uusapan natin dito. Alam, baka patalsikin ako nung judge eh. Hindi kasi ako gaganunin ko eh, di ba? O, hindi kumpleto, hindi tatanggapin. Pagka kumpleto, tatanggapin. O, tanong, may stamp, tinanggap pa? Oo. O, hindi kumpleto, tapos na usapan! Lumayas ka na! Siguro, iko-contempt ako nung judge, no? Buti na hindi ako nag-abogado eh. Okay. Thank you, Mr. Witness. Now, basing on this document na natanggap ng COA ICFAO on January 17, 2023, ang kanilang liquidation report, meaning the OVP for the fourth quarter 2022 confidential funds, it took more or less 8 months for COA to issue its official finding. Tama po ba? Yes po. I am showing you a copy of the AOMs that you issued and that were also presented yesterday. May we know the exhibit number, sir? Yes, Your Honor. I will get to that. Pwede mo na yung mga next documents. Are you showing the one for the OVP or the DepEd? OVP, Your Honor. OVP, that would be... This is D-1-103-OVP, Your Honor, for the first AOM issued on September 14, 2023. That's the counterpart of P-1-12-A. And isunod ko na po yung pangalawang AOM na na-issue on October 3, 2023. This is D-1-104-OVP. Hanggang dito na lang po muna tayo. Pero diyan pa lang po mga kaibigan, mga banateros, diyan pa lang lagpak na po itong prosecution. Nagkataon lang si Tutoy ang umarap. Kaya to linadali siya ng todo-todo. Kasi again, ulitin natin from the very start, very basic. What is yung pinuprove ng prosecution? Ang pinuprove po ng prosecution, supposedly ay dapat, binulsa ni VP Sara Duterte o nilusta yung pera ng walang pakundangan, yung confidential funds.